Formal lang inabisuhan ng Senado ang Kamara na nakahanda ito sa June 2 para sa paggulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Tina Panganiban Perez. Sa June 2, alas 4 ng hapon, asahang handa ang Senado na tanggapin ng prosecutors ng Kamara para sa paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi yan ang nakasaad sa sulat ni Senate President Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez. Ipipresenta ng prosecution panel sa sesyon ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa bise. At kinabukasan o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court na maglilitis sa bise at tatayong impeachment judges ang mga senador. Kasunod nito, maaari na mag-issue sila ng summons at iba pang kautusan. Pinadalan din ng kopya ng sulat si VP Sara. Si Speaker Romualdez naman sumulat din kay Escudero para ipaalam na natanggap nila ang liham. Ang House Impeachment Prosecution Panel balik na sa lingguhang pulong matapos ang eleksyon. We discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives. They expect us to read the articles of impeachment. In fact, the Senate, I believe it was the Senate who sent the Congress video of how it is done in the states. Pag-uusapan pa ng House Impeachment Prosecution Panel kung paano ilalahad ang Articles of Impeachment sa Senado. Kung iisang impeachment prosecutor lang ba ang magbabasa ng lahat ng 7 articles o kung may itatalaga sa kada article. Kanina, 5 ang dumalo raw sa pulong. Wala pa sina ML Party List Representative-elect Laila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Chel Jokno na parehong tinanggap ang alok ni Romualdez na maging bahagi ng prosecution panel. Sa Hulyo pa kasi sila makakaupo bilang mamabatas sa pagsisimula ng 20th Congress. Kailangan din silang formal na maitalaga bilang prosecutors. May mga tutulong ding pribadong law firms na ayon kay Zamora ay bumibilang ng 5 hanggang 10. We've had a mock trial before, so ngayon siguro medyo iba. We're not interviewing witnesses now, at least in the article that I'm handling, but we're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand. Kasama sa mga ipipresentang ebidensya ay ang mga kaduda-dudang pangalang tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at DepEd. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Vice Presidente kaugnay sa sulat ni Escudero at tungkol sa paghahanda sa impeachment. Pero dati na niyang sinabing maghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sa paglilitis. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.